FM. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami Mga kapanalig, pasimulan natin ang healing mass na ito. Ngayong tayo ay nasa ikalawang linggo na sa panahon ng Adbyento. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang pakikilakbay sa atin, lalo na sa panahong ito ng Adbyento. At ngayong ating sisindihan ang ikalawang kandila sa ating Advent wreath na siyang sumisimbolo sa kapayapaan, ay manahimik tayo sandali at ipagdasal natin ang kapayapaan sa ating daigdig, sa ating komunidad, sa ating mga pamilya, at maging sa ating sariling kalooban. O Diyos, aming Ama, pinupuno mo ang aming mga buhay ng bawat mabubuting handog. Tulungan mo kaming magbilang ng aming mga biyaya at matagpuan ang kagalakan sa mga simpleng mga bagay sa aming kapaligiran. At tulutan mo kaming maging higit na maligaya habang ang kaarawan ni Jesus ay nalalapit na. Amen. Kasama sa ating ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos ang patuloy niyang pagtawag sa atin sa mga pagdiriwang na kagaya nito, mga kapanalig, bagamat alam natin na tayo ay mga hindi karapat-dapat. At upang tayo pagindapating gumanap sa banal na pagdiriwang, marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito, ay atin munang alalahanin ang ating mga kasalanan at ihingi natin ang lahat ng mga ito ng kapatawaran mula sa Diyos na mapagmahal, mula sa Diyos na punong-puno ng awa at habag. Paanyaya mo sa amin ay walang maliw na aliw at kagalakan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panawagan mo sa amin ay pagsisisi at kapanatagan
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pangako mo sa amin ay mga bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan, upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantipala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga sisisi ay di na babalik sa gawang masama, ang nagpapangaral sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang mag-ahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may mag-ahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaon mag-ahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagpapahayag mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako
katulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapanghingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat na sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharuan ng katarungan. Kaya na nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin niyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga pangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat
magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta na po kayo, mga kapanalig? Muli, sana ay nasa maayos kayong kalagayan, mabuting kalusugan, at patuloy na tumatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon at patuloy ding nagbubukas ng puso sa ating ginagawang paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento. Mga kapanalig, bago ako magbigay ng aking pagbabahagi, magpa-plug ako ha, kasi ito, pinagpaalam ko ito dito sa Veritas. Ito, Bible Diary 2024. Ayan. May iba't ibang design. Actually, ito maraming design. Bible Diary 2024. Ayan. Pinagpaalam ko ito kasi ang mga reflections po dito sa buong taon, mga kapanalig, ay sinulat po natin. Kaya kung makakakuha kayo ng kopya, yan, sa mga religious bookstores, lalo na sa Claretians, ayan, ay magkakasama tayo sa ating mga pagninilay. Ayan, sama-sama magnilay para sama-sama ring mapaunlad ng salita ng Diyos. Ayan, mga kapanalig. Yan, plug lang yan ha. Kung kumuha kayong kopya, edi salamat po, mga kapanalig. Ayan. Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng Adbyento at ating sinindihan. Sinindihan na natin ang ikalawang kandila, ang kandilang sumisimbolo sa kapayapaan. At salamat sa ating mga kapatid na nandirito na silang nagsindi ng ikalawang kandila. Sumisimbolo sa kapayapaan, mga kapanalig. At alam natin yan na lahat tayo ay naghahangad ng mapayapang buhay. At ang gusto nating lahat para sa daigdig na ating ginagalawan ay kapayapaan. Kaya sobrang napapanahon sapagkat alam natin, mga kapanalig, na sa ngayon ay kabi-kabila ang digmaan, kabi-kabila ang gulo, kabi-kabila ang hidwaan, ang karahasan. Kaya itong ikalawang linggo ng Adbyento, pwede nating maituring na isang napakalaking biyaya at paanyaya para tayo pumaloob dito sa kapayapaan na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang panahon ng Adbyento, alam natin, mga kapanalig, ay panahon ng paghahanda. Ayan, paghahanda. Paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. And sabi paghahanda kasi pinipresume na hindi pa tayo ganoon kahanda. Kaya nga maghahanda kasi kung handang-handa ka na, hindi mo na kailangan itong panahon ng Adbyento, hindi baga? Ayan. Pero pinipresume, ipinapalagay na meron tayong kailangang paghandaan. Parang ang pagtanggap din ng kapayapaan. Kahit nandyan ang kapayapaan na ibinagkakaloob, ibinibigay ng Diyos, minsan hindi necessary na handa ka na natanggapin ito. Non sequitur, it does not follow na handa ka na kaagad. At sa Ebanghelyo natin, sa Ebanghelyo in general, alam natin na ang Panginoon na muling nabuhay, ang kanyang hatid, ang kanyang bati ay sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang kapayapaan. Ayan, yun ang kanyang unang greeting nung makita niya itong mga alagad. Pero somewhere in the gospel, then I think in Luke 10, sabi niya doon sa mga alagad na sinusugo niya, ito, bumati kayo ng kapayapaan doon sa bahay na yan. At kung maibigin sa kapayapaan ng taong nakatira dyan, mananahan sa kanyang kapayapaan. Pero kung hindi, babalik sa inyo ang kapayapaan na inyong ibinibigay. Ibig sabihin, pwede palang hindi tayo handa. Kaya, kailangan nating
maghanda, mga kapanalig. Kailangan nating ihanda ang ating sarili. Kaya naman sa linggong ito, itong ikalawang linggo ng Adbyento, muli tayong pinapaalalahanan ng katauhan, sabihin na natin ni Juan Bautista, no? Ang pinsan ng ating Panginoong Hesukristo, no? At anak ni Zacarias at ni Elizabeth, na siyang nangangaral sa ilang, no? The voice in the wilderness. Ayan, naalala tuloy natin ang sabi ng ating Santo Papa Francisco, no, sa kanyang encyclical na Laudato Si. No, sabi niya doon, the external desert is growing, no, vast. No, mas lumalawak ang disyerto doon sa labas kasi lumalawak din ang disyerto sa loob. Ayan. The external desert is growing because the internal desert is also growing. Sa kahuli-hulihan pala, kapanalig, ang una nating kailangang tingnan at suriin ay ang ating mga sarili. Gusto natin ng kapayapaan, pero sabi ng kanta, let there be peace on earth and let it begin with me. Kanina magsisimula? Sa ating mga sarili, mga kapanalig. Sabi nga, we become the very change we want, no, for the world to happen. Yan, dito, tayo susuriin ang sarili. Kaya hindi ka magugulat sa ating ebanghelyo ngayon, si San Juan Bautista, no, bukod sa kanyang pagiging tinig na sumisigaw sa ilang, ang sabi ay nangangaral ng baptism of repentance, no, baptisma metanoias sa Griego. Medyo hindi na-capture yata sa ating Tagalog, nasalin sa Tagalog, pero baptism of repentance. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Pag bininyagan ka, napapabilang ka eh. You become part of the family. Ayan. Anong klaseng pamilya ang iyong papasukan kung saan ka mapapabilang? Pamilya na mapagmahal sa kapayapaan, mga kapanalig. Kapayapaan ay pinagkakaloob ng Diyos, yang shalom na ibinibigay sa atin ng Diyos. Madalas, hindi natin ito masyadong natatanggap kasi hindi rin natin mapakinggan yung tinig ng Diyos na nangungusap na dito sa ating kalooban, mga kapanalig. Anong mga hadlang? Ang ating mga kasalanan. Mga kapanalig, kaya ang dami-daming gulo, yan, ang dami-daming hidwaan, ang dami-daming digmaan. Kasi hindi natin napapakinggan ang tinig ng Diyos. Kasi nahahadlangan ng ating mga kasalanan. Kaya ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pagbabalik loob. Ayan, ang madalas naririnig natin yung salitang metanoia. Pero minsan hindi makapture nun yung ganda nung translation naman natin sa Tagalog, pagbabalik loob. Yung metanoia kasi ay pagbabagong isip. Pinabago mo yung mental frame mo, yung mindset mo. Pero sa Tagalog, pagbabalik loob. Bakit? Kasi ang Diyos nangungusap doon sa kalooban natin, mga kapanalig. Doon siya nangungusap. At kung hindi ka magbabalik loob, most likely hindi mo mapapakinggan ang tinig na ito na patuloy na nag-aanyaya na ikaw ay kabahagi na ng pamilya niya na dapat ay mapagmahal sa kapayapaan. Pero kung ikaw ay may pagka-war freak pa, in our own little ways, ako minsan pag umiinit ang ulo, di ba? O pagka napipikon, o kapag nagagalit, itong mga senyales ito mga symptoms ito, na kulang pa tayo sa pagpapahalaga at pagmamahal sa kapayapaan. At bilang panghuli, mga kapanalig, itong pagkapakinig natin sa tinig ng Diyos na nangungusap sa ating kalooban at tila bumubulong ng kapayapaan, sumaiyo ang kapayapaan, kapanalig, sumaiyo ang kapayapaan. Ito rin ang mag-aakay sa atin palabas sa pagiging makasarili. Magulo ang mundo kasi maraming selfish.
Marami nag-aaway kasi sarili ang iniisip. Ayan, mga kapanalig. Si San Juan Bautista sa ating ebanghelyo, sa kauli-ulian, sabi niya, hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng pantali ng kanyang pangyapak. I am not worthy even to untie the thong of his sandals. John the Baptist knew himself well, and he knew that it was not about him. It was never about us, mga kapanalig. At the end of the day, it is about Jesus. It is about the Lord. This second Sunday of Advent also invites us to make Jesus, to put Jesus at the very center of our lives. And then and there, we will surely find and experience peace, which we can also radiate in the world that surrounds us. Ngayon ay ipahahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dala pa rin ang pagnanasang lubos na makapaghanda sa pagtanggap sa Panginoon. Hilingin natin ang tulong ng Kanyang biyaya at sa bawat panalangin ating sambitin, halina Panginoon, aming kaligtasan. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa buong simbahan, naway siya ay kilalaning tagapaghatid ng mabuting balita sa mundong pinahihirapan ng kapusukan, kawalan ng katarungan, pagkahati-hati at karahasan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa Santo Papa, ating obispo at iba pang ministro sa simbahan, sa pagtulad kay Juan Bautista, naway hindi sila pagsawang manawagan sa sangkatauhan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa sangkatauhan, naway aminin ng lahat ng taong kay Kristo Jesus lamang sila makakatagpo ng kahulugan, pagkakasundo at katuparan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa lahat ng nahihirapang umiwas sa bisyo, naway lubos silang manalig sa habag ng Diyos, samantalang nagsisikap na sumunod sa Kanyang mga utos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa mga taong may malubhang kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at pagkalinga ng sanlibutan sa halip na isang tabi lamang o ipagtabuyan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan.
Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Kalakip ng lahat ng mga kahilingang laan sa misang ito, lahat ng nabanggit na, lahat ng ipinahahayag din sa ating online platform, at gayon din ang lahat ng laman ng ating mga puso, at gayon din ang inihihingi sa atin ng dasal ng mga ibang tao ay ating pag-isahin at itaas natin lahat sa Panginoon. Panginoong Hesus, Ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Palayain mo ang aming mga puso sa bawat masamang simbuyo at ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan ng iyong pananahanan sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kaputihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin itong alak at tinapay, mga bungang alay, ulo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan ay kamtin. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, amin kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para makayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na silang mga ipinagdarasal namin sa misang ito. Ang lahat ng mga kahilingang laan sa misang ito, gayon din ang mga ipinapahayag sa online platform, at gayon din ang aming mga nauna ng mga mahal sa buhay at lahat ng inihihingi sa amin ng dasal. At gayon din ang lahat ng iba pang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na amin ding ina, na sa amin laging nagmamahal at nangangalaga, ang reynang lingkod ng sangkalikasan, ang Birhen ng katotohanan. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan.
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal kasama na sina San Francisco at Santa Clara ng Assisi, San Pedro Bautista, San Antonio de Padua, Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang pamilya ng Diyos na patuloy niyang inaakay sa landas ng kapayapaan, dumalangin tayo ngayon sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng mga bagay na sumisira ng aming ugnayan sa iyo, O Panginoon, ng aming ugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid at ng aming ugnayan sa sangkalikasan na sa aming iyong ipinagkatiwala, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, ang kanyang shalom, ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Shalom, shalom. Peace be with you. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang naparito upang tayo ay kanyang ibalik sa ating dangal at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Ang patuloy na dumadating sa ating buhay upang papaghariin niya ang kanyang kapayapaan sa ating mga puso. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Guadalupe. Kabanal-banalang Birheng Maria, Ina ng totoong Diyos, kami nabubuhay para sa iyo, yamang para sa amin, ikaw ay inang mahabagin. Ikaw ang hinahanap namin at tinatawagan. Maawa ka at iyong bigyang pansin ang aming mga pagluha at kalungkutan. Pagalingin mo ang mga nalulumbay, ang mga nagdadalamhati at ang mga may sakit. Inang maamo at maibigin, kanlungin kami sa iyong manta at sa mga nakalukip-kip mong mga bisig. Huwag mong ipahintulot na mabagabag o mabalisa ang aming puso. Ipakita mo sa amin ang minamahal mong anak na si Jesus upang aming matagpuan sa Kanya ang kapayapaan at kasama Niya ang aming kaligtasan at ng sanlibutan. Kamahal-mahalang Birheng Maria ng Guadalupe, suguin kami, gawin kaming tagahatid ng balita sa mundo at ng salita ng Diyos. Amen. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magpapasalamat ako sa mga kapanalig dito sa Veritas na sa paghahaya, pagpapahintulot na mag-plug ng Bible Diary 2024. At sa inyong mga kapanalig, marami rin pong salamat sa pakikilahok sa healing mass na ito, at patuloy tayong maglakbay ng sama-sama
in this Advent journey at nawa tunay na maghari ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Sumainyo ang Panginoon At sumairin at pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na diriwang, humayo kayo at patuloy na mamuhay sa kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Darating na ang manunubos, luwalatiin, luwalatiin, luwalatiin ang Diyos. Muli maraming salamat po.